si Sara Duterte. Tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Mga kababayan, habang may 3 impeachment complaints laban sa kanya, habang may ICC proceedings laban sa kanyang ama, bigla at malinaw na sinabi ni Vice President Sara Duterte, "Ako si Sara Duterte, tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas." Timing ba ito o strategic counter-move? Ngayon, himayin natin ang chessboard. Hindi ito simpleng announcement, ito ay political maneuver. Sa gitna ng impeachment, inaasahan mo ang isang opisyal na magdepensa. Pero ang ginawa niya, hindi siya nag-focus sa kaso. Iniba niya ang laban. Imbes na, impeach niyo ako. Ginawa niyang, iboto niyo ako. Hindi na siya ang nasa depensa ngayon. Siya ay isa na ngayong alternatibo. At kapag ang isang iniimbestigahan ay nagdeklara ng pagtakbo sa pagiging presidente, nagbabago ang optics. Ang impeachment ay hindi na magiging legal process na lang. Pwede na itong mabigyan ng panibagong anggulo ng panunupil. At sa Pilipinas, malakas ang naratibo ng inaapi. Ang tanong, ito ba ay paraan para pigilan ang mga mambabatas na pumirma sa impeachment? Isipin natin, kapag nagdeklara ka na tatakbo, una, ang daming mga alkalde at gobernador, hindi basta kikilos. Magmamasid sila, magtitimbang, maghihintay kung saan lulugar ang hangin ng kapangyarihan. Pangalawa, ang mga kinatawan sa Kongreso hindi lang mag-iisip. Magkakalkula sila at magtatanong sa kung saang partido magiging ligtas ang kanilang kinabukasan sa politika. Pangatlo, ang mga negosyante, hindi emosyon ang paiiralin. Mag-iingat sila, maghahatian ng puhunan, maglalatag ng panangga. Dahil sa politika, ang pera ay laging naghahanap ng siguradong panig. Kung siya ay magiging malakas na kandidato, ang pagpirma sa impeachment ay maaaring maging political risk. Sa politika, ang unang batas ay kaligtasan. Kaya oo, maaari itong magsilbing panangga o babala sa mga nasa bakod, sa mga naghihintay kung saan papanig ang agos. Dahil sa sandaling magbago ang ihip ng hangin, ang mga hindi pa nakapili ay mapipilitang pumili. Pakinggan natin ang pagbalangkas niya. Una, hindi siya natitinag. Pangalawa, nag-aalala siya sa kinabukasan ng bansa. Pangatlo, humihingi siya ng tawad sa pagsuporta kay Marcos. Pang-apat, umalis siya sa gabinete dahil sa umano'y katiwalian sa budget. Hindi ito basta pahayag. Ito ay pinagsusunod-sunod na mensahe. May estratehiya. Una, biktima. Ikalawa, mandirigma. Ikatlo, taong nasa loob na nagbagong loob. Malakas ang kombinasyong iyan sa politika sa Pilipinas. Dahil ang publiko ay madaling maantig sa isang kwento ng pagkakamali, pagsisisi, at muling pagbangon. Habang si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay humaharap sa mga pagdinig sa pandaigdigang hukuman kriminal, kailangan ng kampo ng Duterte ng isang malinaw na sentrong panawagan, isang dahilan para magsama-sama sa iisang direksyon. At ngayon, mayroon na. Ang anunsyo ay may malinaw na layunin. Una, pagkonsolida ng mga tapat na taga-suporta. Pangalawa, pagpapatuloy ng Tatak Duterte sa pambansang diskurso. Pang-apat, maagang pagpaandar ng makinarya para sa nalalapit na halalan. Hindi ito simpleng emosyonal na pasya. Ito ay senyal para sa pag-organisa. Ibig sabihin, pinagagalaw ang mga politikal na makinarya, inaayos ang hanay, inihahanda ang mga tauhan. Sa politika, ang konsolidasyon ay hindi ginagawa sa gitna ng gulo na walang plano. Ito ay ginagawa kapag may mas malaking laban na inaasahan. At kapag nagsimulang magsara ang hanay, ibig sabihin, handa na silang makipagbanggaan. Isipin natin ang posisyon ng administrasyon ngayon. Kung ipagpapatuloy nila ang impeachment ng agresibo, maaari itong ilarawan bilang direktang pag-atake sa isang posibleng tatakbo sa pagkapangulo. Ngunit kung sila naman ay umurong, magmumukha silang umatras. Magmumukhang natakot. Sa alinmang direksyon, may tensyong pampolitika. At tandaan, kapag masyadong maaga ang pagsiklab ng labanan, una, mas maagang kumikilos ang bawat kampo. Pangalawa, mas maagang naglalatag ng alyansa. Pangatlo, mas maagang naghahanda ng estratehiya. At kapag maagang umiinit ang arena, mas dumarami ang galaw sa likod ng entablado. Dahil sa politika,
Ang unang gagalaw ay kadalasang nagtatakda ng ritmo ng laban. Ang paghingi niya ng tawad sa pagtulong kay Marcos ay hindi simpleng pahayag. Ito ay isang formal na paghihiwalay, isang malinaw na pagputol ng ugnayan sa larangan ng politika. Kampo ng mga Duterte laban sa kampo ng mga Marcos. Hayagan na. Ang pagpoposisyon para sa halalan ay nagsisimula na, hindi sa susunod na mga taon, hindi sa paghahay ng sertipiko ng kandidatura. Ngayon na ang laban. Sa politika, ang tunay na kampanya ay nagsisimula bago pa man ito ideklara. At kapag may malinaw ng paghihiwalay, ibig sabihin, handa na. Sa mas malaking sagupaan, tingnan natin ang pagsusuri ng mga posibleng mangyari. Kung bumagsak ang impeachment, una, mas lalong lalakas siya. Pangalawa, magmumukhang pinagtangkaan ngunit hindi na pabagsak. Kung magtagumpay naman ang impeachment, una, maaari siyang tingnan bilang martir sa mata ng mga taga-suporta. Pangalawa, maaaring tumindi pa ang simpatiya. Pangatlo, maaaring mas maghigpit at magsara ang hanay ng kanyang basing politikal. Sa dalawang sitwasyon, may posibleng pakinabang sa estratehiya. Ito ang tinatawag na opensibong depensa. Ibig sabihin, kahit nasa depensibong posisyon ka, ikaw pa rin ang nagdidikta ng naratibo. Sa politika, hindi laging talo ang tinatamaan. Minsan, ang tama ay nagiging puhunan. Ano ang pinakaposibleng dahilan? Una, pagkontrol sa naratibo. Pangalawa, pagkonsolida ng basing politikal. Pangatlo, pampolitikang panangga. Pang-apat, maagang pagpoposisyon para sa halalan. Pang-apat, paglalagay ng pressure sa kabilang panig. Hindi ito iisang galaw lamang. Ito ay estratehiyang may maraming patong. Hindi lang ito depensa. Ito ay pag-agaw ng inisyatiba. Ito ay pagkuha ng kontrol sa takbo ng laban. Isang napakatalinong pamamaraan sa pagkikipaglaban. Sa politika, ang tunay na laban ay nagsisimula bago pa man ito makita ng publiko. At kapag malinaw na ang mga galaw, hindi na ito simpleng reaksyon, ito ay deklarasyon. At sa sandaling may nagdeklara, ang laro ay tuluyan ng nagbago.